Baka wala kang boses. Baka wala kang boses. Saan mag-i-stop? Isang mapagpala po sa bawat isa sa atin. Good morning po. Good morning po sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Naririnig po ako. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Diyos. Bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay umawit po muna tayo sa Panginoon. Awitin po natin ang aking dalangin. O Diyos, salamat sa inyo, sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan minsan pa. O Diyos, salamat sa inyo. Hallelujah. Sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kaluwalhatian minsan pa. O Diyos, salamat sa inyo. Hallelujah. Sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman di ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako
ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. Sige po, tayo po ay yumukod at manalangin. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. You deserve the highest glory and honor, Panginoon. Karapat dapat po sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagdakila ngayong umagang ito, Panginoon. Itinataas ka nga po namin sa aming buhay. Kayo, O Diyos, yung mabigyan namin ng parangal ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat sa bawat umaga, Panginoon, na patuloy na iniingatan niyo kami, Panginoon. Binibigyan ng panibagong buhay, Panginoon, upang lakarin, Panginoon, ang bagong buhay na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umaga, Panginoon, na sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos, Panginoon, ay patuloy na samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na laging ang maranasan namin ay ang iyong presensya na nanggagaling sa iyo, O God. Lord, pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Itago niyo po kami sa inyong harapan upang ang mahayag ay ang iyong kadakilaan at kalwalhatian, Panginoon. Lord Jesus, patuloy na ang pag-aaralan namin na salita mo, Panginoon, ay maging rema sa aming puso at isip, Panginoon, at maging kalaguan ng aming buhay espiritual, Panginoon. Lord, itinataas ka nga po namin bilang aming tagapagligtas, Panginoon, at Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Diyos sapagkat sa bawat pagising natin sa umaga, ang Diyos ay napakabuti. Siya ay Diyos na naglalaan sa bawat isa sa atin. Siya ang Diyos na nagtatapat sa bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang teksto po na ating pag-aaralan natin ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ng Isaiah 43 verse 1 to 2. Ito po ay binigyan ko ng paksa na pinamagatang kaligtasan kasama ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon kaya dahil sa bawat umaga na ating paggising sa umaga ay patuloy na naroon yung kaligtasan at pag-iingat sa ating mga buhay. Hallelujah. At bago po tayo pag-aaralan po natin, hayaan nyo nga pong basahin ko sa inyo ang isinasaad ng teksto. Sabi po sa verse 1, pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Sabi po sa verse 2, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Meron lang po akong katanungan. Sabi po doon ay, sa paanong paraan maipapakita at mapapangako ng Diyos ang kaligtasan sa ating buhay? Amen. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat nandoon yung pinapakita ng Panginoon sa atin yung mga pangako na naroon yung kaligtasan niya sa bawat isa sa atin. Amen. May dalawang bagay lang po ako na binigyan ng punto sa teksto na iyon. At sinasabi doon ay may dalawang bagay na ipinangako ang Panginoong Diyos. Ang una po ay ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng ating kinatatakutan. Amen. Di po ba tayo minsan ay merong kinatatakutan?
Pero dahil po tayo ay nasa Panginoon na, hindi po tayo matatakot sapagkat naroon po at kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. At sabi doon ay, sabi sa verse 1, huwag tayong matakot, ililigtas niya tayo. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Sabi doon ay kung ilalagak o kung magtitiwala tayo sa Diyos ng ating buong buhay, ililigtas niya tayo. Tulad ng halimbawa sa pagligtas ng Diyos kay Noe at sa buong pamilya niya doon sa baha. Di po ba ipinapakita doon na naroon yung kaligtasan ng Panginoon sa buhay ni Noe, sa pamilya niya. Naroon na iningatan sila sa baha. Amen po ba? At ganun din po na ililigtas niya tayo tulad kay Daniel. Sa aklat ng Daniel, makikita po natin ay nandoon yung pinatikom ng Diyos yung bibig upang hindi siya kainin. Amen. Upang hindi siya kainin ng leon. Amen po ba? Amen. Nandoon yung kaligtasan na nagbubuhat sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat naroon yung kaligtasan sa bawat taong nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. At ganun din yung iniligtas ng Panginoon yung mga kaibigan ni Daniel na sina Shadrach, Meshach at Abednego. Amen. Hindi sila nasunog sa apoy. Amen. Pinapakita po doon na kapag nagtitiwala po tayo sa Panginoon ay nandoon po yung pag-iingat ng Panginoon. Makakaranas man tayo ng mga pagsubok, ng mga suliranin sa buhay, pero ang Diyos ay laging nakalaan para sa bawat isa sa atin. Kaya't magtiwala po tayo sa magagawa ng Panginoon. Amen. Ililigtas niya tayo sa kaharian ng dilim na ang ibig sabihin ay kasamaan. Amen. At maghahari sa atin ang kabutihan na nanggagaling sa Panginoon. Na ang ibig sabihin ay tayo ay naroon yung pinabanal na tayo ng Panginoon. Hindi na tayo, wala na tayo doon sa kasalanan, wala na tayo sa kasamaan, kundi pinabanal na tayo ng Panginoon. Amen po. At ito po ay pinatunayan sa Colosas chapter 1 verse 13 na sinasabi po doon ay iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak at higit sa lahat ililigtas tayo sa kasamaan dahil sa dugo ni Kristo. Amen. Dahil ibinayad ng Panginoon, binuwis ng Panginoon ang kanyang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Naroon yung buhay na ibinigay ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Amen. Kaya tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Gaano man tayo kahirap, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo kasama, gaano man tayo kabuti, laging nariyan ang Panginoon sa ating tabi. Handa tayo niyang tulungan. Amen. Dahil tayo bilang mga anak ng Diyos na nananampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay ating tagapagligtas ng ating buhay, nakikita niya ang laman ng ating puso at isip. Nakikita niya na handa tayong sumunod sa Kanya. Amen. We know our hearts, our mind, and our soul. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon pa lang, ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanyang magagawa. Kahit na ano pa mang sitwasyon ang dumating sa ating buhay, ang Diyos yung nagbibigay at nagpo-provide lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? Ang pangalawang punto po ay ang sasamahan ka ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Sabi sa verse 2 po ng ating teksto ay, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Amen. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Amen.
Sinasabi sa verse 2 na tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Ngunit hindi sinasabi na hindi ka mababasa o maaanod. At hindi sinasabi na hindi na kailangang tumawid ka sa ilog. Ang ibig sabihin or ang ibig ipahiwatig ng teksto po ay hindi tayo malulunod, hindi tayo mababasa o aanurin. Dahil tayo ay hindi tayo magagapin ng ilog dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Kahit po daw tayo ay nandoon sa sitwasyong iyon, ay naroon yung kasama natin yung Diyos. Amen po. Sabi doon ay, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi nito sinasabi na mapapaso tayo o maiinitan, o di kaya ay masusunog. Ang sinasabi po doon ay, masasaktan o mapapaso ka man, hindi tayo magagapi ng apoy. Hindi tayo masusunog ng apoy kahit na tayo ay sumuong dun sa apoy na iyon. Amen. Dahil kasama natin ang Diyos na ating tagapagligtas. Dahil tayo ay naniniwala at nananampalataya na ang Diyos ang ating tagapagligtas ng ating buhay. Amen. At ito po ay pinatunayan sa Pilipos 4 verse 12 to 13. Sabi doon ay, naranasan ko na rin ang maghikahos. Naranasan maghikahos, maghirap. Naranasan ko na rin ang managana. Amen. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, mabusog o magutom, managana o maghirap. Amen. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil naroon na po yung pagtitiwala natin sa Panginoon, na lagi natin siyang kasama habang tayo ay nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Amen. Kaya nga po mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoong Hesukristo at manalig sa Kanya. Amen. Ano man ang pinagdadaanan natin sa sitwasyon sa ating buhay, hindi niya tayo bibiguin. Malalampasan natin ang mga problema o sitwasyon na nararanasan natin dahil kasama natin siya. Amen. Sa gitna ng mga sitwasyon sa ating buhay, siya ay laging nagpo-provide, siya ay laging nariyan sa ating tabi. Amen. Sinasabi sa ating teksto na binasay, ang Diyos ay lagi nating kasama sa hirap at ginhawa ng ating buhay. May pagsubok man o wala, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Isaiah 12 verse 2, tunay na ang Diyos ang ating kaligtasan. Amen. Sa Kanya tayo magtiwala at hindi matatakot. Amen. Salamat sa Diyos sapagkat naroon yung kaligtasan ng bawat isa sa atin kung tayo'y tunay na nagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At pinatunayan din po ito sa Efeso chapter 4 verse 30. At huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na spirito na siyang tanda na kayo'y sa Diyos. Amen. At siya ang katiyakan ng kaligtasan natin sa pagdating ng araw. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat bibigyan niya tayo ng banal na spirito na siyang tanda na tayo'y anak ng Diyos. Amen. Lagi po nating naisin na naroon yung pagsama ng banal na spirito sa ating buhay. Na ganun pa man ay naroon yung pagsama palagi ng Diyos sa ating buhay. Yung pagsama ng banal na spirito. Laging hilingin natin sa Panginoon yung pagsama ng banal na spirito. Sa tuwing tayo mananalangin sa Panginoon, sa tuwing tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, ay naroon yung banal na spirito na lagi nating kasama. Amen. At sabi din po sa Isaiah 4:41-10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako'y iyong Diyos. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba.
palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Napakabuti po ng mga pangako ng Panginoon, sapagkat ito po yung panghahawakan natin habang tayo nabubuhay. Na siya yung ating Diyos na tagapagligtas ng ating buhay. Na kahit saan man tayo naroon yung kaligtasan at pag-iingat ng Panginoon sa ating buhay. Kaya napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay Diyos na nagtatapat, Diyos na naglalaan, at siya ang Diyos na nagbibigay kalakasan at pag-iingat sa ating buhay. Napakabuti ng Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat kayo, O Diyos, yung nagtuturo sa amin kung paano maging mabuti at sumunod sa iyong kalooban. At patuloy na samahan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw naming buhay. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, purihin po kayo, O Diyos. Luwalatiin ang iyong pangalan, Panginoon. Tinataas ka nga po namin sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka po, O Diyos. Lord, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Na patuloy na ito ay maging rema sa aming puso't isipan, Panginoon. Na patuloy na naroon yung kaligtasan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Anumang mga sitwasyon, pagsubok na dumating sa aming buhay, naniniwala kami na ikaw, Panginoon, yung kasama namin, Panginoon. Ikaw yung aming kaligtasan, Panginoon, ng aming buhay. Lord, tulungan niyo nga po ang bawat isa, Panginoon, na patuloy na ingatan niyo po at palakasin sa kanilang espiritual na buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng aming mapag-aaralan, lahat ng aming napag-aralan, Panginoon, ay patuloy na maging kalaguan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, napakabuti niyo po, O God. Tunay nga po, Panginoon, na kung wala ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, patuloy na wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyo. Napakabuti niyo po, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Walang makapapantay ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Dahil sa buhay na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dahil sa pag-ibig na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Walang hanggang pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat tinubos niyo kami sa aming mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na iyon, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga nakarinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo. To God be the glory.